si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag, hindi natatakot, at laging nasa panig ng tama. Noong pinupuna at tinatakot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang tumindig at dumepensa, hindi alintana ang pambabatikos. Dahil para kay Marcoleta, ang tama ay pinaglalaban kahit mag-isa ka lamang. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Sa katapanan siya ay nakilala, ang kanyang pangalan, Rodante Marcoleta. Pinipili, makakabuti, para sa mas nakararami. Katotohanan ang sinasabi, Marcoleta lamang sa mga mapapapi. Babalitin sa malisima. Kumusta na po kayo lahat mga kababayan, mga kapatid? Ngayon linggo, walang trabaho, walang pasok. Ngayon, magandang araw po sa inyo lahat. April 20, araw ng linggo, walang pasok. Ilang araw na lamang, ilang linggo na lamang, eleksyon na. Marami na ang kinakabahan. Marami tayong gagawa ng reaksyon. Pero uunahin na natin yung mga kandidato na nasa PDP. Bagamat yung si Congressman Marcoleta ay independent, pero siya ay nasa grupong PDP kasi inadapt ng PDP si Congressman Marcoleta. Siya po ay independent. Pero inadapt siya. Nagustuhan sila ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya inadapt niya siya. Ito ngayon, malapit na ang eleksyon. Ilang araw na lang, busy na sila. Yung mga kandidato. Pero yung PDP laban ay tumataas ang rating. Alam natin, napabalita nga sa TV, sa mainstream media, sa TV, maging sa radyo, napabalita sa social media na yung rating ng ating Pangulo Bongbong Marcos ay bumagsak. Maraming dahilan ng kanyang pagbagsak ng kanyang rating. Samantalang si Vice President umangat yung kanyang ratings. Lalo na noong kampanya niya si Congressman Marcoleta. Yun nga, yung napanood po ninyo, kinampanya niya na talagang yung si Congressman Marcoleta ay maaasahan, tapat, bukod sa abogado, veteranong abogado, matagal na sa serbisyo sa politiko. Siya din ang nanguna noon na may pasara yung ABS-CBN. Nagtagumpay sila kasi maraming anomalya doon. Kung napanood po ninyo yung patungkol sa ABS-CBN. Tapos ngayon ay binabati ko siya tungkol sa banggit niyang walang West Philippine Sea. Isa yan sa mga pinapanira sa kanya. Kahit anong gawin mo naman talagang tingin sa mapa, wala kang mababasang West Philippine Sea. Ang mababasa doon ay South China Sea. Kahit ipatingin mo pa yun sa grade 1, sabihin niya, South China Sea ang nandyan. Ito namang mga kalaban niya ay sinasabi daw ng Congressman Marcoleta na walang West Philippine Sea. Talaga namang wala. Yung salita, yung word ba, yung salita na West Philippine Sea, wala. Kahit sabihin, tayo mga Pilipino, alam natin na mayroon West Philippine Sea.
Pero pagdating sa ibang bansa, sa national, international flag, oh, sasabihin mo mayroon bang West Philippine Sea? Wala. Pagtatawanan ka talaga doon. Yung binabanggit niya na walang West Philippine Sea, word, pangalan, letra for letra, kahit anong search mo sa Google, wala naman talaga. Kahit grade 1 ang tumingin dyan, sabihin wala. Ito, nalalapit na nga eh. Pumasok siya sa top 12. Top 12. Mayroon pang mga survey na nag-number 1 siya. Ang dami. Kahit saan siya magpunta ngayon, mga lugar, talagang dami niyang daming gusto sa kanya. Marami. Si Congressman Marcoleta at pati si Attorney Vic Rodriguez. Ito, nabasa ko sa kanyang Facebook account. Ayan, kung puntahan po ninyo yung kanilang mga account sa Facebook, yung mayroong check, yung may blue badge, kagaya ni Congressman Marcoleta, may blue badge check. Yan ang original nilang mga account. Ayan, oh. Ito, mayroong post si Attorney Vic Rodriguez. So, ayan, oh. Kayo na lang ang bahalang bumasa. Kung gusto ninyo puntahan yung kanyang account, nandun, marami siyang post. Pero ipinost ko na rin dito para mabasa ninyo. Oh, kayo na lang ang bumasa dyan. Marami ang bumabati ko sa kanila kasi sila ang nangunguna ngayon, yung PDP laban. Halos lahat ng nasa PDP ay talagang umaangat habang papalapit yung eleksyon. Samantalang yung alyansa, nasaan na? Nagkawatak-watak na. Parang hindi niya, ewan ko lang kung nangangampanya pa sila. Pero alam na ng sambayan ng Pilipino kung sino-sino yung mga iboboto nila pagdating ng May 12, 2025. Sana nga mapili yung mga karapat-dapat na ihalal sa ating bayan para pagtukunan lahat ng mga problema sa ating bansa. Hindi yung pansariling kapakanan, pansariling kagustuhan. Kasi may mga politiko na ganyan. May mga sariling interest. Yun ang gusto nila. Kaya pinipilit nila na makaupo. Pero matalino na ngayon ang taong bayan. Napakatalino na. Hindi na katulad nung una, ang sabi nga ni Congressman Marcoleta sa kanyang mga kampanya, pag mayroong nagbigay sa inyo, kunin ninyo, sa inyo yan. Huwag kayong magpasalamat kasi galing yan sa buwis ng taong bayan, ibinibigay nila sa inyo. Parang suhol, hindi naman galing sa kanilang bulsa mismo. Ay, ganyan ang kalakaran ngayon. Napakagulo na ng politiko. Pati nga yung mga kapatid ni President Bongbong, si Ma'am Amy Marcos, ay talagang hindi natin malaman kung kakampi ba siya ng kanyang kapatid o kakampi ba siya ng PDP. Hindi natin alam, pero ginagawa niya yung trabaho niya sa Senado. Iniimbestigahan yung mga pangyayari kaugnay sa pagkakadakip sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero maraming bumabati ko sa kanya. Lumabas na daw yung tunay na kulay. May mga naghahaka-haka na mayroon daw siyang planong tumakbong Vice President sa 2028. Magtandem daw sila ng Vice President ngayon na si Ma'am Sara Duterte. Kaya ginagawa daw niya ngayon yun. Hindi nila alam na yun ay trabaho niya. Yung imbestigahan, yung mga nangyayari kaugnay sa pagkakadala ni Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Yun lang naman ang trabaho niya.
Pero may mga lumalabas sa TikTok, sa Facebook na ito, panoorin natin. Sample sa mga video niya. Siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin to. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Siguro, ang sasabihin ko na lamang, Holy Week, magmuni-muni tayong lahat, ipagdasal natin na maiwasto ang pagkakamali. May pagkakamali rin naman ako at hindi ako kung minsan nakikipag-usap ng maayos, pero sana mag-usip-isip lang tayong lahat at balikan yung mga turo. Napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy, ika nga ng aking ama. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga 3 taon na nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sana tinutukan na lang natin yung expectation ng tao sa Marcos, infrastructure, agrikultura, murang pagkain, mga trabaho, yung mga magandang iniwan ng aking ama. Sana itinuloy, sana tutukan pa rin natin yan. Sana hindi pa huli, may 3 taon pa naman na habulin pa rin at maiwasto ng aking kapatid. Sana... Ayun, kayo na lamang po ang bahalang humusga kung ano sa tingin ninyo yung mga ginagawa ng Senador Amy Marcos patungkol sa kanyang pag-iimbestiga at may mga sinasabi siya sa kanyang kapatid sa social media na sa tingin ng iba ay hindi daw maganda. Yung iba nagsasabi na pakunwari lang daw yun dahil mayroon siyang ambisyon na politika. Hindi natin alam kung ano ang katotohanan. Basta pagdating ng araw ng eleksyon, taong bayan ang magpapasya. Kagaya ng mga napapanood sa mga balibalita, social media, talagang yung yung alyansa ay talagang pabagsak na. Hindi sa sinisiraan, kundi nakikita ng mga tao yung resulta ng pagkakadakip. Yun ang isa sa dahilan. Yung pagtakip sa dating presidente na dinala sa Netherlands, tapos may mga balibalita na walang linaw. Ganito daw yung ating presidente ngayon, na kesyo ganito, ay isa yun sa mga dahilan na bumagsak na yung alyansa. Marami na. Sabi nga ni Abi, pangalan nun, yung tawag nito, Mike Abe. Ito, panoorin natin yung sinabi ni Mike Abe. Hindi na po maitago, mga kaibigan, ang 4 na senatorial candidate, okay, ng alyansa ng Bagong Pilipinas o Bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr. Ito na nga ba sinasabi natin Talagang mahirap pagkatiwalaan. Ako from day one, sinabi ko na mahirap pagkatiwalaan itong mga politiko na sumama, kinuha ni Pangulong Marcos bilang mga kandidato. Ngayon pa lang nung mahuli si Duterte ng ICC dahil sa Interpol, ay lumantad na Ang pinakahuling nagsalita po ay si Francis Tolentino na sinasabing may pagdududa siya na parang illegal ang ginawa ng pag-aresto raw kay Duterte. Ay isipin mo yan. Kandidato ka ni Pangulong Marcos tapos ang sinasabi mo ay parang may pagka-illegal.
Ibig sabihin, hindi mo gusto ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Bakit kasama ka sa kampanya? Ayan. Okay, isa lang yan. Ito rin si Villar. Yung mga Villar po, hindi rin masaya sa nangyari pagkakahuli kay Duterte. Ay si Camille Villar, na anak ng mga Villar, ay isa sa mga 12 kandidato ni Pangulong Marcos. Paano yan? Okay? Sunod, si Pia Cayetano. Hindi man nagsalita si Pia Cayetano, pero si Alan Cayetano, pero vocal, na sinabi niyang illegal ang pagkaka-aresto kay Duterte. Ay si Cayetano ay nagsisipsip din sa Malacanang. At yun na nga, si Pia na kanyang kapatid na ate niya ay kandidato again ni Pangulong Marcos sa alyansa ng Bagong Pilipinas. At siyempre, okay, ang pinakahuli at dati naman po na ito ay talagang pro-Duterte kahit anong mangyari, si Senador Jaime Marcos. So, 4 po ang hindi na nakatiis at lumantad na. Paano ngayon ito? Susuportahan ba ninyo ito? Ako, definitely hindi ko susuportahan itong mga ito. Until now, ako po ay umaamin parang 2-3 ang aking kandidato na napipili at pwede kong pagkatiwalaan. Pero itong Villar, Jaime Marcos, Pia Cayetano at Tol Tolentino, kung ganyan po ang galawan nyo, bakit sumama kayo? Kita ninyo yung pahayag ni Mike Abe. Alam natin na si Mike Abe ay isang vlogger na talagang pumupuri sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang mga mga cabinet member. Pero wala na sabi dyan, hindi ko na yan iboboto. Sinabi rin niya, yung mga nandun sa mga alyansa 2 na lang siguro. Naku po. Paano yan? Bueno, balikan natin si Congressman Marcoleta. Ito, tuloy natin yung topic tungkol sa kanya. Kasi marami ang may gusto sa kanya mayroon pang isang pare. Alam po ninyo, sa totoo lang, hindi lang si Vice President ang nag-endorso kay Congressman Marcoleta. Mayroon pang isang pare na nagpahayag ng kanyang suporta kay Congressman Marcoleta. Ito, pakinggan natin yung isang pare. Katulad ng sabi ko sa inyo, makikita talaga ang ganda ng reliyon sa buhay at ugali ng mga pumapasok dito. Ngayong darating na eleksyon, marami na namang mga kandidato na nagkukunyari na mga banal. Pero may isang ipapakiusap ako sa inyo. Pakinggan ninyo itong taong ito. Pinayagan siya upang tumakbo dahil napakatino, napakatalino at napakatapang na leader. Yan ngayon ang kailangan natin sa Pilipinas. Hindi yung nagkukunwari na mabuti at banal, lalo na kapag nangangampanya na. Ang kailangan talaga natin ay katulad ni Dante Marcoleta. Sigurado ko, ito'y kinakasihan ng ating Ama dahil kitang-kita. Yun. Totoo naman makikita sa kung ano yung pinapakita niya sa kanyang mga video, yung kanyang katapatan. Lahat ng yun ay na-adapt niya sa kanyang relihiyon bilang isang iglesia ni Cristo. Natamnan siya ng mga doktrina, tamang aral. At yun ang ipinatutupad sa loob ng iglesia ni Cristo. Now, kung sino yung nangangailangan, kung ano yung dapat na ipatupad na batas, yun ang gawin. Sino yung nangangailangan, yun ang tulungan. Yun ang aral sa loob ng iglesia ni Cristo. At yun ang nakita ng paring iyon sa ating Congressman Marcoleta. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang at magandang araw sa inyong lahat.